Akuhang litrato sa lumang Diplomat Hotel. Hindi lang kilala ang lungsod ng Baguio dahil sa malamig na klima, murang dekalidad na mga signature na damit, at bilang lungsod ng mga Pino, kilala rin ito sa mga haunted na lugar nito na dala ng madilim na nakaraan. Isa sa mga pinakabinibisitang haunted na lugar ay ang lumang Diplomat Hotel, na kilala rin bilang Dominican Hill Retreat House. Maraming turista at lokal ang nakaranas ng mga paranormal na pangyayari at may mga nakakuha pa ng nakakatakot na imahe sa kanilang mga kamera. Matatagpuan sa Dominican Hill, Diplomat Road, Baguio City, ang makasaysayang lugar na ito ay itinayo noong 1915 bilang vacation house para sa mga Dominicano. Nang kulangin ang mga estudyante sa Colegio del Santo Simo Rosario, ibinalik ito bilang Dominican Retreat at Vacation House noong 1917 hanggang 1972. Ginamit din ito bilang refugee center ng mga Dominicano noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, mula 1940 hanggang 1945. Sa panahon ng digmaan, ang gusaling ito ay naging taguan ng mga nagtatago, ngunit sinakop ito ng hukbong Hapones. Maraming madre at pari ang pinugutan ng ulo, at maraming bata ang pinaslang sa fountain. Hanggang ngayon, ang mga lokal na nakatira malapit sa lugar ay karaniwang nakakakita at nakakarinig ng mga kakaibang ingay. Naging mas kakaiba pa ang lugar matapos itong ipagawa muli mula sa mga pinsala ng digmaan. Kinuha ito ng isang faith healer na si Tony Agpawa. May mga pasyenteng namatay dito, at ang kanilang mga kaluluwa ay patuloy na naglalagalag sa lugar. Matapos pumanaw si Agpawa dahil sa atake sa puso, isinara ang Old Diplomat Hotel sa publiko. Mula noon, nanatili itong walang katao-tao. Dahil sa mga kwento ng nakaraan, isa na ito ngayon sa pinakakilalang mga atraksyon sa Baguio City. Naranasan ko rin ang kakaibang nararamdaman ng ibang bisita, at nakakuha pa kami ng isang kakaibang larawan. Hindi pa ako nakaranas ng kahit anong hindi maipaliwanag sa aking buong buhay. Ngunit nang kumuha ako ng unang litrato sa loob ng lugar na ito, bigla akong nakaramdam ng bigat sa dibdib, at bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, hindi naman ako takot o pagod noon, nakaupo lang ako sa mesa habang kinukunan ako ng litrato ng kaibigan ko. Hindi ko maibigay ang tamang ngiti. Ramdam mo talaga ang lungkot at bigat ng lugar, na hindi ko maipaliwanag kung paano o bakit. Isa pa, ang isa kong kaibigan ay nakaranas din ng kakaiba sa buong paglibot namin, lagi siyang kinikilabutan tuwing pumapasok siya sa ilang mga silid at kapag dumadaan sa koridor sa ikalawang palapag. Sinabi rin niya sa amin na hindi niya alam kung bakit gusto niyang kuhanan ng litrato ang fountain mula sa ikalawang palapag, at eto ang nakita namin nang tiningnan namin ang mga litrato pagkatapos. Dapat ay pupunta pa kami sa ibang haunted na lugar sa Baguio, kasama ang White House at Teachers Camp. Ngunit dahil sa imahe na kuha namin, natakot kami at agad na umalis. Alas 4 na ng hapon nang lisanin namin ang lugar. Nakita namin ang malinaw na imahe ng isang babae na nakaputi na nakatayo sa tabi ng bintana. Para bang gusto niyang maglaro sa paligid ng fountain o sadyang nakatingin lang dito. Ipinaliwanag at pinatunayan nito ang kasaysayan ng mga nangyari sa lugar na ito. Sinubukan naming suriin ng mabuti at mag-isip ng realistiko kung ano ang maaaring nangyari sa litrato. Maaaring refleksyon lang ito, pero walang salamin sa bintana, o baka isa pang bisita na hindi namin sinadyang makuhanan ng malabo, ngunit walang ibang tao noon, at ang mga bisita ay nasa ikalawang palapag pa rin. Malinaw ang imaheng iyon. Habang nag-uusap kami, nabighani rin kami at naisip na baka napakalinaw ng isa sa mga kamera namin kaya nakuha nito ang mga bagay na hindi nakikita ng mata, pero sabi ng kaibigan ko, ang kaluluwa mismo ang gustong makuhanan sa larawan. Nagbasa rin ako ng mga blog, balita, at iba pang dokumentasyon tungkol sa lugar, at karamihan sa mga ito ay may mga paranormal na karanasan din sa partikular na bahagi ng makasaysayang lugar, sa kabila ng mga nakakatakot na kwento tungkol sa lumang Diplomat Hotel. Dinadayo rin ito ng mga tao dahil sa Guinness World Record ng higanteng tablet ng 10 utos na matatagpuan dito. Itinayo ito noong 2011 upang palayasin ang masasamang espiritu sa paligid ng lugar, at hanggang ngayon ay hindi pa ito natatalo sa world record.